Silipin natin ngayon ang sitwasyon sa Maynila na ikalawa sa listahan ng vote-rich city sa buong bansa. Base sa mga nakaraang eleksyon, mataas ang voter turnout doon o mga aktwal na mga bumoboto sa mga rehistradong botante. May ulat on the spot si Connie Sison. Connie? Yes, Lia. Dito naman sa Padre Burgos Elementary School sa Maynila, kung saan ako naririto, ay dito nga mismo bumoto, no? Ang re-electionist at incumbent Manila Mayor na si Mayor Joseph Estrada, kasama ang kanyang may bahay na si Dr. Loy Ejercito kaninang alas 10 ng umaga. Alam mo, Lia, si Dr. Loy ay tumagal lamang ng 10 minutos sa pagcast niya ng kanyang mga boto, habang ito namang si Manila Mayor Joseph Estrada ay medyo natagalan, ano? Migit kumulang sa 20 minutes itinagal din ang kanyang pagboto kanina dito naman sa Padre Burgos Elementary School. At talagang sabi niya nga, siniguro niya, no? Dahil of course medyo mahina na rin yung kanyang mata, na ang bawat mabibilugan niya ay syempre yung mga gusto niya. So yan din ang tinanong din natin na Lia, no, na kung ito ba ay magiging huli na niya if ever na pagtakbo dito sa Maynila. At ang kanyang nabanggit lang sa atin ay ito na nga daw ang last run niya. At kumpiyansa siyang magkakaroon nga siya ng pagkakataon na muli magsilbi daw dito sa Maynila bilang mayor. At ito na nga ang magiging hudyat niya, na once na matapos niya na yung 6 years sa term niya, ay saka na siya magre-retire mismo sa politika na. At alam mo, dito rin sa aking kinatatayuan ngayon, Lia, ay marami tayong nakita din na mga nagreklamo, no? Iba't ibang kanilang mga reklamo. Merong mga nawawala yung kanilang mga pangalan, hindi nila makita. Meron naman na nakalista na yung kanilang pangalan kahit na sila at mga nagpapatunay nga doon ay mga kamag-anak nila napatay na. Pero nakalista pa rin dito sa voters list. At ilan naman sa mga nakita rin natin na aberya naman sa VCM, yung hindi naman na ipapasok itong mga balota, particularly yung isa kaninang umaga dahil sa na-preempt di umano, no, yung machine, ano, bago pa man ito make ng signal. So ibig sabihin ganun ka-sensitive talaga itong VCM. At dito naman, ano, dito sa Clustered Precinct 1084, eto na mismo, no, hanggang sa mga oras na ito, no, more than mga 40 minutes na, ay hindi pa rin sa mga oras na ito gumagana etong VCM nila, no. Ito kasi pakita lang natin, sir. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Papaliwanag lang po sa amin sana, no, kung ano ho ang nangyari, bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po gumagana itong VCM natin. Nagkaroon siya ng clog kasi yung isang voter, nagpasok siya ng balot na basa pala. Hindi rin naman niya alam na basa. Siguro napatong dun sa lamesa, merong pawis o moisture. Ngayon, na-tear off yung balota. So may mga pieces of paper dun sa loob ng DCM. Pwede ho namin makita yung balota na kung saan ho naging dahilan para magkaroon ho ng aberya eto hong VCM dito. So nabanggit nyo rin kasi may nagpasok ng bottled water na hindi ho napansin, ano? Merong nagpasok siguro ng bottled water kasi parang may napansin ako kanina, kaya lang kasi ang dami nang bumuboto, hindi ko na rin na-check. Pero nung nakita ko, nung patayo na siya, nakita ko may bitbit siyang bote galing doon sa pagboto. Hindi ko naman in-anticipate na basa pala yung bote niya kasi siguro malamig, may moisture, nag-drop off doon sa table. So ito ho yung nangyari? Ito yung na-tear off na balot nung botante, no? So kinain siya nung nung machine, kaya lang unang pasok niya ito, so na-tear off siya, and then ibinalik ulit, na-tear off pa rin, so naiwan to mga pieces of paper na to dun sa loob ng VCM, na stack up na, so ayaw na ngayon yung tumanggap ng bagong balota. Okay, ano ho nangyari doon sa, kasi sabi nyo hindi nyo tinitignan as kasalanan noong may-ari niyan? O kasi hindi niya alam na basa eh. Hindi rin naman alam nung aking poll clerk na basa. Kasi nga, di ba, yung mga botante ang magsusubo doon sa BCM. Kaya hindi na rin niya na-check. All the while, nung ipasok lang, saka nakita. Linawin natin na yung may dala ng bottled water, iba doon sa may-ari niyan. Iba, the
naunang bumoto sa kanya. Kaya hindi niya alam na nung napagpatungan niya, nung bumoto siya, basa pala. Dahil sabi nyo nga hindi naman kasalanan nitong nagpasok po ng balota, yung pagkaroon ng basa sa kanyang balota. Binigyan niyo ho siya ng pagkakataon ng panibago pa rin na ballot? Binigyan ko siya ng pagkakataon kasi hindi naman niya kasalanan, hindi niya rin alam na basa. Kaya nung ipasok niya, yun na lang nakita na, ay ba't napunit? Yung pala, basa. So, nakita ko rin naman na hindi kasalanan nung bumoto kasi nga, ang nakita ko kanina, yung isang mamang matangkad na naka-jersey na short, ang may dala ng bote na ipinatong doon. Nevertheless, dahil nga sira na yung ating VCM dito, kinolekta na lamang no, ng mga BEI dito yung mga ilan pang mga balota na hindi na muna naipasok dito. Pero minarapat nyo hong kolektahin pa rin, tama? Opo, tinatanong po namin yung mga botante na kung gusto nilang bumoto, wala pong BCM. Ngayon, syempre ano po ba ang layunin ng COMELEC? 100% na makaboto, di ba? So kung hindi po naman siya mapubutuhin dahil sa walang BCM, baka hindi na po sila bumalik dahil may mga pupuntahan. Yung iba po may trabaho pa. So tinanong po naman namin pinaboto po namin sila at ang sabi po namin, once na mapalitan o maayos ng Smartmatic yung BCM, saka na lang po namin to ipifeed in. So alam naman po ng mga botante at alam din po ng mga watchers na nandirito na pinagkasunduan po namin. Ito na po yung lahat ng nakaboto na hindi na scan. Hindi ko lang po alam kung ilan na to kasi nag-start po to is 9:45. 9:45 siya nag-start. 9:45 pala siya nag-start kasi na-record nung isang watcher kung anong oras Okay, in other words, mahigit isang oras na itong sira at tinaantay na lamang yung technician para ito nga ay maayos. At yan ang pinakahuling mga nagaganap dito naman sa Padre Burgos Elementary School. Connie Season nakatutok para sa eleksyon 2016. Maraming salamat, Connie Season.